Hello, Lods. Alam ko kung bakit ka nandito sa video na to. The reason why you are watching this video ay wala kang mahanap na video in the internet na pwede magturo sa inyo kung paano i-analyze yung data ninyo. Congratulations! You have already successfully got your data mula sa pagsasurvey, pagkuha ng mga data or responses from your interviews. Congratulations! Ngayon, paano natin ipoprocess ang mga data na ito? Well, purely this video series, we have the data analysis series na pwede nating panoorin after this dahil ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng mga statistical tools na ito on different spreadsheet applications katulad na lamang ng Google Sheets at Microsoft Excel. We will be utilizing first quantitative statistical tools, and at the last, magbibigay ako ng bonus tips kung paano gumawa or paano natin ipaprocess ang ating mga qualitative data. So, let's start first on quantitative. Paano nga ba at ano ang mga karaniwang ginagamit na statistical tools? Panigurado, ilan sa mga nanonood sa akin ay mga senior high school. And alam ko rin na ilan sa inyo ay estudyante ko at gusto nyong matuto or magkaroon lang ng kaunting refresher sa kung ano yung mga ginagamit natin when we are creating several research outputs from different research subjects such as yung Practical Research 1, Practical Research 2, at yung ating walang kamatayang III, which is Inquiries, Investigations, and Immersion. Para doon, tutulungan ko kayong paalalahanin kung ano yung mga ginagamit natin. No, so let's start now. Unahan na natin sa ating mga tinatawag na descriptive statistics. From the word descriptive, ang ibig nating iparamdam doon is that we are pertaining to describe your data. Saan maa-apply si descriptive statistics? Ma-apply siya sa inyong demographic profile. Okay? Siyempre, dyan nalalabas yung ilan yung mga nagsagot na babae, paano yung lalaki, ilan yung nagsagot na may 15 to 17 years old. Okay, so gagamitin natin ang descriptive data or descriptive statistics para makapaggawa or makapag-summarize ng ating demographic profile. So, paano po yun gagawin? So, let's start first, ang pinaka-easy sa lahat, which is wala po rito sa aking slides, and that is, of course, we call it the frequency. Pinaka-famous to sa lahat ng descriptive statistics na meron tayo. When we say frequency, from the word frequent, ang ibig sabihin niyan, kung gaano kadalas. Actually, ang keyword lang natin dito, count. Ilan ang meron sa isang group or sa isang sample na meron ka. So, for example, sabihin na natin na meron kang isinurvey na 100. So, para malaman natin yung frequency via gender, kailangan nating malaman ilan doon ang lalaki, ilan doon ang babae. Sabihin na natin na nakita mo sa data nyo na ang frequency ng mga males ay 30, sa babae naman ay 70. That constitutes to 100. Gets? That's frequency. Dami in Tagalog. Naintindihan? Next, let's go on another thing. Kapartner niya ito. Okay? Kapartner niya, ang tawag natin dyan ay percentage. Hindi sila pwedeng mawala sa isa't isa. They jive on your descriptive statistics always. Lalo na pag gagamitin nyo na sila sa chapter 4. We call it the percentage. Percentage because from the word percent. And cent means hundreds. Okay? So, ibig sabihin nun, when we say percent, per 100. Kada 100. Kaya percentage kasi kailangan natin malaman out of 100. Ilan yung percentage? Ilan yung makukuha nating value out of 100? So, ang ginagawa lang natin dyan, meron tayong dalawang values dito. Yung una is yung ating target value. For example, nakita natin kanina, sa male, 30, sa female ay 70. So, para malaman natin yung percentage, ito yung tinatawag nating frequency, di ba? Ngayon, para mahanap natin si percentage,
Ililipat lang natin tong 30 na to dito sa x2. So magiging 70 divided by yung x1 natin dito, yan yung dami ng tao or ng sample ninyo. So dahil ang sample natin ay 100, 100 silang sinurvey ninyo, so 70 divided by 100 equals 0.7. Para magbuong number siya, kailangan na, at gamit natin itong sign na ito for percentage, we need to multiply it to 100. Hindi na natin kailangan ano to, that is of course 70%. Malinaw? Yan ang percentage. Gumagamit tayo ng symbol na to just to illustrate kung ilan yung value na yon kada 100. So, percentage. Hindi sila mawawala yung dalawang to, ha? Dapat magkambal sila, lalo na pag nagde-describe tayo ng population. Okay, doon naman tayo sa isa pa. Isa sa mga summarize or summary statistics natin ay yung tinatawag nating mean. So, ano ba muna ang ibig sabihin ng summary? So, parang descriptive lang siya kasi it summarizes the data. So, kadalasan ginagamit din siya sa demographic profile. So, ginagamit to summarize your data. Kasi ang kukuhanin natin ay yung average. Average. Ibig sabihin kung ano yung nakuha ng majority ng sample mo. For example, sinagot ng majority ninyo na sabihin na natin, kunyari, tinanong nyo sila from 1 to 10, gaano nila nire-rate yung performance ng isang tao. So, kunyari, meron tayong nakalagay, siguro, sige, sabihin natin 5 yung sample natin doon. May nagsagot ng 9, 8, 7, 8, 9, 5. Actually, hindi na to 5 eh. 5 na to. So, wag na nating ilagay yung 5. So, ito, ang gagawin natin, para ma-summarize natin yung data na to, kailangan nating i-perform tong mga to. Dahil sample yung pinagbabatayan natin, ito ang gagamitin natin. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan, i-add lang natin to. I-add lang natin lahat ng data. Tapos, syempre, hindi rin mawawala, i-divide natin siya sa dami nila. So, para lang din tayong naggawa ng percentage. Pero dito, gusto lang nating malaman yung total or at least yung summary nung data na meron tayo. So, sum of all scores, divide lang natin sa kung ilan sila. So, 9 plus 8 plus 7 plus 8 plus 9. I-divide mo sila sa bilang nila which is 5. Dahil 5 silang sinurveyhan ko. So, i-divide ko yan sa 5, makukuha natin si mean. Yan ang mean. Don't worry kung medyo nalalabuan ka pa, maipapakita at mailulustrate pa rin natin yan sa mga susunod na videos. Okay? So, don't worry. Huwag kang mag-alala. Ganun. Diba? Ganun dapat talaga. And sige. Now, kung merong mean, syempre, meron din tayong iba pa. Actually, si mean, meron niyang mga kasama eh. Si mean, meron siyang kasama si median, si mode, yan, yung mga yan. Yung tatlong yan, magkakambal sila. Usually, nire-refer ko sila as 3Ms of statistics. Bakit 3Ms? Kasi, ginagamit siya for tinatawag nating central tendency. Bakit central tendency? Kasi hinahanap natin kasi ginagamit natin siya as a summary statistics. Nagsa-summarize kasi tayo kapag ginagamit natin to. Tinitingnan natin yung majority, kumbaga. Okay, so when we are pertaining to mean, median, mode, we're talking about central tendency. Okay, central tendency po ang tawag sa kanila. Tama, central tendency. Okay, so mean, median, mode, that is 3Ms, and we call them as the statistical tools for central tendency. Next, sige, next naman tayo, let's go with standard deviation. Ito na, hindi na siya part ng standard deviation, ng central tendency. Malalaman natin yan mamaya, okay? Sa standard deviation, ano ba ang ginagawa natin dito? So, somewhat, ginagawa siya or at least sinusulat siya as SD. Kasi SD means standard deviation. Ganun lang din naman siya. And meron siyang kakambal actually. Okay? Meron tayong standard deviation, meron din tayong tinatawag na variance.
variance ang tinatawag, which is itatackle din natin mamaya. Pero ipapakita ko lang na itong dalawang to, tinatawag, kung kanina, meron tayong 3Ms, at ang tawag natin sa 3Ms na yan ay central tendency. Ngayon naman, itong standard deviation, ang ating variance, tinatawag naman natin siya as yung ginagamit natin siya to see kung gaano ka-spread, kung gaano sila kalayo yung mga data na ginagamit natin. And those are categorized under something that goes under spread. Wait lang, search natin ha. Nakalimutan ko. Standard deviation and variance is called as, may tawag sa kanila eh. Okay? Basta ang mahalaga lang dito, when we say standard deviation, ayan, so when we say standard deviation and variance, we are calling them as measures of variance. Kung si 3Ms, mean, median mode, tawag natin dyan, means of central tendency. Ito naman, means of variability. Variability kasi, ayun nga, ang highlight naman natin dito, kung ito nagsasummarize si 3Ms, ito naman ay tinitignan natin kung gaano sila kalayo yung mga data na meron tayo sa isa't isa. Tinitignan natin kung gaano sila kalayo, kung gaano sila kalapit, kung gaano sila nagbabaris. Naintindihan? So that's why they are called as means of variance. Pasensya na kung hindi ko siya naisulat na maayos. Pero let's go kung paano nag-work si standard deviation. Okay? So when we say standard deviation, from the word deviate, ibig sabihin, merong spread na nangyayari. Ayun o. So, meron tayong keyword dito, spread of numbers in a data set. So, paano natin siya malalaman? Ang ginagawa lang natin dyan, for example, balik ulit tayo sa data natin kanina. Okay? Erase lang natin. Sabihin na natin na merong tayong 5 respondents. May nagsagot sa kanila from 1 to 10, gano'n nila nire-rate ang isang performance. May nagsagot ng 7, may nagsagot ng 5, may nagsagot ng 6, may nagsagot ng 1, may nagsagot ng 9. Ngayon, sa standard deviation, ang role lang nito ay gusto lang natin malaman gaano sila kalayo sa isa't isa. And we can visualize them using a number line. Okay, so number line, madali lang naman yun, di ba? So, ito yung 0, nasa gitna lang siya. Then, mag-draw lang tayo ng 10 linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, igagraph lang natin yung mga numbers na nandito. May nagsabi ng 1, 2, 3, 4, 5. May nagsabi ng 5. May nagsabi ng 6. May nagsabi ng 7. May nagsabi ng 9. As you can see, medyo magkakalayo sila isa't isa, maliban sa 5, 6, and 7. So, we may categorize them at somewhat medyo magkakalayo. Okay? So, ibig sabihin, siguro, I would infer na somewhat yung value ng standard deviation ay mid or panggitna lang. Kasi, itong 5, 6, 7 magkakalapit, pero yung sa pagitan ng 1 and 5, magkakalayo na sila, and 7 to 9. So, we can say na medyo nasa gitna lang yung, medyo may standard deviation na nangyayari. So, pag sinabi natin medyo may standard deviation na nangyayari, ibig sabihin, medyo magkakalayo yung values. May kaunting pagkakalayo lang, as we can see in this graph or number line. So, ibig sabihin, pag mas mataas ang standard deviation, mas nagkakalayo yung values. So, doon na yung magpapakita yung 100, tapos biglang naging 1, tapos biglang na 2, tapos biglang magiging 75, magiging 50. Alam mo na sa sarili mo na mataas ang standard deviation niya kasi magkakalayo sila sa isa't isa. That's why mataas ang standard deviation, magkakalayo, nagkakalayo sila. Okay? So that is what we call standard deviation. Don't worry, don't sweat on how kung ano yung formula niya, hindi na natin kailangan yung imemorya dahil hindi na ito sinaunang panahon. We have statistical softwares that we could use such as Microsoft Excel, Google Sheets na pwede natin gamitin para mas mapadali ang pag-a-analyze natin ng data. Okay? Next, let's go with variance. Kapatid lang ni standard deviation si variance. Ang ginagawa lang natin dito is ini-squared lang natin si standard deviation. So si variance is just si variance kasi is parang squared lang siya ng standard deviation. So, variance is equal to standard deviation
pero on the second power. Okay? Pero kadalasan, ang sulat dyan ay yung ganitong symbol na parang letter O, then squared. Yun yung tinatawag nating variance. Yun lang naman ang kailangan nating malaman. So dito, parang tinitignan natin kung sa standard deviation, gusto nating malaman yung pagkakalayo. Sa variance, dahil pinower natin to the second power, gusto nating malaman kung gaano pa siya sobrang nagkakalayo in a bigger matter. Okay? In a bigger matter naman siya, or at least in a theoretical manner. Kasi si standard deviation, ano siya easy to comprehend. Pero si variance, kung ang pinag-uusapan na natin dito, mga at least complicated stuff, we could utilize the variance itself just to expound the spread within your data. Para malaman lang natin kung gaano talaga sobrang nagkakalayo yung mga data natin kapag mas lalo pa nating pinalawak yung standard deviation. Parang ang nangyayari dito, si standard deviation, zoom in lang natin, mas lumaki lang siya, ang tawag na doon variance. Okay? So, si standard deviation, yun lang yung parang mas compact version. Pero si variance, pag nag-zoom in ka, ay, sobrang nagkakalayo talaga yung data nila. So, that's how variance works. Again, you don't need to worry about the formula dahil gagamitan natin siya ng mga statistical softwares. Next, Pearson's R. Paano ba nag-work si Pearson's R? Sabihin na natin na isa sa mga research question ninyo ay nakalagay is merong keyword na significant relationship. Yan. Pag may nakalagay significant relationship, gusto nyong malaman yung relationship, gusto nyong malaman yung connection, gusto nyong malaman yung correlation, gagamitan natin panigurado ng Pearson's correlation. Okay? So, pag pumasok doon ang inyong research questions, meron siyang keyword na ganito, significant relationship or connection, or may nilagay kayo na significant correlation, matic Pearson's correlation or Pearson's R ang gagamitin natin para dyan. Okay? Dahil we are always drawing the relationship. Pero make sure na ang dalawang pagko-compare mong data, kasi usually pag Pearson's R, nagko-compare tayo ng dalawa. Okay? Nagko-compare tayo ng dalawang variables. Dalawang variables ha. 'Di ba meron tayong dalawang variables, meron tayong independent at dependent. 'Yon ang pinagka-clash natin dito sa Pearson. Yung independent variable at dependent variable. Pag pinag-clash natin at gusto nating malaman kung ano yung connection nila sa isa't isa, gagamitan natin ng Pearson's correlation or Pearson's R. Okay? Because we need to draw the relationship between those two variables. And make sure na yung variables na meron tayo dito ay continuous. Ano ibig sabihin ng continuous? Pag sinabi natin continuous, ibig sabihin, hindi dapat siya negative number. So, walang negative 1, walang negative 2, walang ganyan. As long as yung values niya is magpapalo ng 0 hanggang infinity, basta positive siya, okay na yon. Continuous ang tawag doon. Okay? Kasi yon mako-compute yun eh. Kasi ito, they are what you call irrational numbers. Hindi ko alam kung tama ako ha. Pero I do think they are called irrational numbers. Pasensya na lang, pa-search na lang po sa mga definite resources. What I'm pointing out kung bakit hindi to pwede, kasi hindi siya pwedeng ma-compute in Pearson's, dapat naka-positive value siya. So kailangan continuous po yung value na meron tayo sa mga variables na meron tayo. And para maano natin yon, syempre, kailangan natin ng may datas na magme-measure sa inyong independent variable at dependent variable to execute Pearson's R. Again, keyword natin, relationship ng dalawang variables. Naintindihan? Okay, naintindihan yan. Ngayon, meron tayong interpretation table dito. Meron yan, available yan sa ilang mga search engines. Hanapin na lang po natin. Pero ito yung may nakita ko na at least ito yung pwede nating magamit. So, makikita nyo naman, kapag 0, of course, automatic, wala silang connection sa isa't isa. Pero the more na mas malapit siya sa 1, yung value ng Pearson's R ninyo, ibig sabihin, meron talagang connection sila sa isa't isa. So, pag mataas ang Pearson's R ninyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Pag mataas, ibig sabihin, mas malakas yung connection ng dalawang variables na meron tayo. Ibig sabihin, napatunayan ng research ninyo na may connection si independent variable at dependent variable at sobrang lakas ng connection nila.
Okay? So, doon naman tayo sa t-test. O, sir, ano po yung t-test? Meron tayong keyword dito, difference. Difference, ibig sabihin pagkakaiba. Ang t-test kasi natin, actually, maraming types to eh. Parang maraming modes. Kailangan mo munang malaman kung alin dito ang kailangan mong gamitin. Pero in layman's term, pag sinabi ng t-test, gusto nating malaman yung difference. Pagkakaiba. Ano yung mga pagkakaiba na yon? So, pwede ba gamitin siya sa variables? Hindi. Or pwede rin. Actually, pwede rin pala. Okay, gusto mo malaman yung pagkakaiba ng dalawang variables? Sure. Pero kung gusto mo malaman yung relationship, babalik ka sa Pearson's. Pero kung pagkakaiba ang pag-uusapan, t-test ang paniguradong pwede mong gamitin. Dahil sa t-test, hahanapan mo yung difference ng dalawang mean or yung average na tinalakay natin kanina. Okay? So, t-test, difference ng dalawang means. Dalawa lang. Kasi pag tatlo yan, meron tayong appropriate tool para dyan. Okay? So, para malaman natin kung ano ang appropriate na t-test na pwede natin gamitin, gagamitan natin yan ng ito, itong mean standard deviation variance. Ang tawag ulit natin dyan, summary statistics. Ibig sabihin, magsasummarize sa ating data. Kailangan yan para makompute or malaman natin ano yung appropriate tools ang pwede nating magamit, anong kind ng t-test ang kailangan natin gamitin. O sige, sabihin na natin, ano yung iba't ibang uri ng t-test? Meron tayong dalawa. And yung isa doon ay pwede pang manganak ulit ng dalawa. So, meron tayong dalawang types. Okay? We have two types of t-test. Yung isa, ginagamitan kapag ang sample nyo ay independent. Okay? Sorry, basta independent to. Ayan. Independent at kapag paired. Okay? Independent or paired. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ngayon, kung ang sample ninyo gusto mo nyong malaman yung pinagkaiba ng dalawang hindi magkaparehas na grupo, gagamit kayo ng independent. For example, gusto nyong malaman kung ano ang pinagkaiba ng exam score ng EBM students sa ICT students kapag nakinig sila ng music. Okay? So, gagamit kayo ng independent t-test. Kasi independent po ang samples ninyo. May malaking pagkakaiba sa dalawang grupo. Okay? Kapag may pinagko-compare kayo ng dalawang grupo, yun lang yun. T-test under independent samples ang kailangan natin gamitin. Paano naman po pag paired? Pag sinabi nating paired, pag-uusapan na natin siya mamaya. Pero madali lang siya. Kasi this is usually used kung mag-a-administer tayo ng questionnaire bago at pagkatapos ng inyong intervention. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero let's first talk about again the independent samples. Si t-test for two independent samples, again, ginagamit natin siya pag meron tayong pinagko-compare na dalawang magkaibang grupo. Either control or treatment groups. Yung control which is yung normal lang, tapos yung treatment kung saan mo gustong i-apply yung isang variable, or pwede rin may pinagko-compare ka na dalawang demographic groups. Like babae at lalaki, gusto mong paglabanin. O, mag-t-test for two independent samples ka para malaman mo kung ano yung difference nila. For example, sa kanilang IQ, sa kanilang EQ, sa kanilang adversity quotient. Pwede ang t-test for two independent samples. Ito na, medyo kailangan lang natin siyang i-segue. Mayroon tayong kailangang gamitin para malaman kung ang gagamitin natin ay for equal variances or for unequal variances. Sir, bakit kailangan nun? Ba't kailangan natin kung ang gagamitin natin ay yung equal variances at unequal variances? Bakit may kailangan pang ganyan na another type ulit ng independent samples for t-test? Eh di parang ewan lang din. Actually, may reason kung bakit merong pagkakaiba at kailangan makagawa ng another tool yung independent samples t-test. The reason lies on the validity. Kasi kung equal yung variance ninyo, walang problemang mangyayari. Okay? Paano kung hindi nagkakalayo or paano kung may pagkakalayo yung ating data? Yung data ng nag-female, yung data ng male, walang pinagkaiba kasi tinignan natin yung variance. Doon na tayo pwedeng sabihin natin na yung data na nakuha natin or yung na-compute nating t-test doon ay invalid na.
Okay? So that's why it's important na makita natin, malaman natin yung summary statistics natin at isa doon ay yung ating variance. Kailangan natin malaman yung variance, yung mean, yung standard deviation ng ating dalawang groups para malaman natin kung ang ipe-perform nating t-test ay equal or unequal variance. So pag equal variance, ibig sabihin okay, yun yung standard na ginagamit. Yun yung automatic mong gagamitin kasi equal yung variance eh. Panigurado may pagkakaparehas sa dalawa. Pero paano kung walang pinagkaparehas yung data ng dalawang tao? Merong mas malaki, merong isang mas maliit. So kung gagamitan natin yun ng equal variance, hindi natin makukuha yung gusto nating makuhang value or p-value na tinatawag. Okay? So that's why it's necessary to make another formula for t-test for unequal variances para hindi maging invalid. Okay, so that's why ituturo ko rin sa inyo as we progress on another video when it comes to performing independent samples t-test. But nevertheless, let's also talk about yung pinaka gamit din when you are performing some pre and post test na research topics. Like, kunyari, may gusto kayong ipagamit na isang program kung kayo ay ICT. May gusto kayong ipakain na pagkain. May gusto kayong ipatry na exercise routine. So, gusto nyo muna malaman kung ano yung nangyari sa tao na yon before at anong nangyari after nilang ma-consume, after nilang ma-apply yung intervention na pinagawa nyo sa kanila. So, doon, gagamit kayo ng t-test for two dependent samples. Ang tawag natin talaga doon ay paired t-test. Bakit paired t-test? Kasi ang concern natin sa paired t-test ay oras. Oras na ang ano natin dito, ang kailangan nating gamitin. So, sa paired t-test, kung kanina sa independent t-test, gusto nating malaman yung pinagkaiba ng dalawang magkaibang grupo. Ngayon, sa paired t-test, isa lang ang grupo lang na meron tayo. Pero, ilalaban natin yung grupo na yon sa kanilang sarili after ng isang time na yon. So, for example, yun nga katulad ng ginawa natin kanina, sinabi ko, pre-post test. Okay? So, isang group, pero bibigyan mo sila ng dalawang questionnaire. Pero parehas lang siguro ang content. Pero kayo bahala, meron naman sigurong itunuro sa inyo kung paano, anong type ng pre-post test ang kailangan nyong gamitin, kung magkakaparehas o magkakaiba. So, nag-take si isang group ng pre-test. Then, after ng pre-test, nakuha na ni researcher yung data. So, yun yung magsisilbi nating data A or data set A. Then after nun, si one group pupunta na sa intervention na ginawa nyo. For example, pag natulog ba sila ng 8 oras, may nakakatulong ba yung pagtulog nila sa 1 oras? Yun yung tinatawag nating intervention. Intervention, yun yung gusto nyong parang patunayan na effective ba yun or hindi. So kung gusto nyo malaman kung effective yung ginawa ninyong website, ginawa ninyong system, ginawa ninyong program, ginawa ninyong product, or anything that concerns about intervention, pwede kayong gumamit ng pre-post test. Kasi under dito, pwede siyang gamitan ng paired t-test. Kasi dito, nag-a-administer kayo ng pre-test at post-test before ng intervention at after ng intervention. In short, paglalabanin nyo yung isang group sa kanilang sarili after magtapos ng intervention na yun. So, gagamit kayo ng paired t-test. That's why it concerns about time. So, after ng 1 oras, ano kaya ang magiging data na makukuha natin after nilang sumalang sa intervention na yon. So that's why pre-test, post-test, that is all about, and we will be using paired t-test on that. And last but not the least, ang pinaka medyo, hindi naman sa medyo mahirap, more like medyo complex. So nakikita nyo naman from simple to complex yung progression ng ating statistical tools. I do think that this is one of the most complex na common statistical tools na meron tayo. And that is ANOVA. Paano natin gagamitin si ANOVA? So, wag muna nating iisipin sa two-way, pero i-discuss pa rin natin siya. Siguro sa mga walkthrough natin sa mga susunod na videos, ang ipapakita ko lang ay one-way para mas madali. Kasi itong two-way, alam ko, hindi na siya friendly sa mga senior high school students. Or at least doon sa mga college students. Pero kung gusto nyo mahirapan, kaya na bahala maghanap ng two-way. Kasi hindi ko yun mape-perform, ha?
So, analysis of variance, yun ang ibig sabihin ng ANOVA. Paano natin gagawin si ANOVA? Naalala nyo kanina. Okay, balik ulit tayo. Meron tayong t-test. And yung t-test, ginagamit natin siya para malaman ang difference. Difference siya. Pero, dalawa lang. Dalawa lang yung kailangan nating malaman kung ano yung pinagkaiba ng dalawang grupo. So that, we will be utilizing t-test for that. Pero pag nag-exit yan sa tatlo o sobrang dami pa, gagamit na kayo ng ANOVA or analysis of variance. Kasi dito, pwede na nating malaman kung may difference ba sa iba't ibang grupo na 2 or more samples. So kung naghigit na siya sa dalawa, gagamit na kayo ng ANOVA. Pero pwede pa rin yung dalawa. Kaso usually, pwede kayong gumamit ng t-test kasi yun yung mas common kapag dalawa lang ang inyong difference. Okay? So kung gusto nyo malaman yung difference ng dalawa, mas common gamitin si t-test. Pero pwede nyo nang gamitin si ANOVA para doon. Pero most probably, mas ginagamit siya si ANOVA kapag 3 or more groups yung kailangan mo malaman na differences o pagkakaiba. So mag-a-ANOVA ka. Ang pinakasimple dyan ay yung one way. Pag sinabi nating one way, okay, meron tayong tatlong grupo. Pero gusto lang natin silang pag-comparein base sa kanilang isang variable. For example, ICT, ABM, UMS, GAS, gusto nating malaman yung pinagkaiba nila in terms sa performance nila sa Practical Research 1. So, doon pa lang, isang variable lang yung tinutukoy natin dito. Okay? Apat na grupo, pero isang variable lang ang pinagtatambal natin. Gagamitan natin siya ng one-way ANOVA. Pero pag two-way, sabihin na natin 2 or more variables. O, di ba? Sobrang komplikado na yan kasi meron kang 3 or more groups. And gusto mong malaman yung pinagkaiba ng dalawa at marami pang variables. For example, balik ulit tayo sa example natin sa one-way. Kung pwede natin gamitan ng one-way yung apat na grupo na meron tayo, ICT, UMS, ABM, GAS, tapos i-compare lang natin sila base sa pinagkaiba nila sa score or performance nila sa Practical Research 1. Dito, hindi lang Practical Research 1 yung kailangan nating tignan. Pwede nating tignan sa iba pang subjects. Pwedeng sa, sabihin na nating oral communication. Hindi lang sa Practical Research 1 yung gusto kong malaman yung differences. Gusto ko rin malaman yung differences nung apat na yon sa oral communication. So, kung timer ka, in terms of analyzing data, you will be using two-way analysis of variance or ANOVA. Kasi doon, 2 or more variables ang gagamitin natin, tapos 3 or more or 2 or more groups ang meron tayo. Two-way ANOVA po ang gagamitin natin dyan. Pero unfortunately, baka hindi ko po siya maturo sa mga susunod na videos when we will be utilizing the Microsoft Excel and Google Sheets. So, kung sipagin man ako na at least matutunan siya, well, let's go, 'di ba? Pero for the meantime, baka ang mai-cover ko lang po sa mga susunod na videos ay yung one-way ANOVA, which is the simplest form of ANOVA because it is just one way. Maraming groups, pero isang variable yung kailangan nating malaman na differences nila. Okay? So, yun lang po ang everything. So, to at least summarize them, we have the following things. So, meron tayong mga common statistical tools. Meron tayong mean. Isama na rin natin yung mode at median. We call them, ano po ang tawag natin sa kanila? Means of central tendency. Okay? So, ang tawag natin sa kanila, central tendency or means of central tendency. Ayan. Sulat lang natin. Central tendency. Okay, there you go. Meron din tayong dalawa pang another summary statistics. Ang tawag natin sa kanila, standard deviation at variance. Actually, meron pang isa, yung range. Pero hindi naman siya usually applicable pag nag-a-analyze tayo ng data. Okay? So, meron tayong standard deviation and meron din tayong variance.
So, yung dalawang yan, isama na rin natin yung range. They are called, or at least categorized under the group of means of variability. Means of variability. O, to wrap it up ha, ulitin natin. Yan. Okay, so wrap it up. Again, yung mean, mode, median, ginagamit natin siya to at least to know the central tendency or yung at least yung middle value or at least yung summary nung data na meron tayo. So it would be encapsulated into one data lang. So that is what we call means of central tendency. Pero pag standard deviation, variance at saka range, under siya sa means of variability. From the word variant, ibig sabihin gusto lang natin malaman kung gaano sila kaiba sa isa't isa. Kung gaano kaiba, kung gaano kalayo yung data na meron tayo. Now, these statistical tools that we have here, we are calling them as at least under siya sa tinatawag nating descriptive statistics or also known as the summary statistics. Ginagamit natin siya para mas magawa natin yung mga susunod or i-recap natin na statistical tools. Okay? Sige. Ano pa yung iba pa nating pinag-usapan? We also talk about the correlation or the Pearson's correlation. Para malaman natin yung relationship ng dalawang variables, yung independent at independent. Okay, dependent and independent relationship nila, gaano sila ka hawak kamay sa isa't isa, kung gaano sila ka-konektado, Pearson's po ang gagamitin natin. On the other hand, kung gusto nating malaman kung ano po yung differences, ano po ang pinagkaiba, pwede tayong gumamit ng dalawang tools. May dalawa tayo dyan. Meron tayong t-test at meron din tayong ANOVA. Okay? T-test or ANOVA. Okay? So, sa t-test, meron niyang dalawang anak. Si t-test may dalawang anak. Ano po yon? Meron tayong ginagamit na t-test kapag ang ating sample ay independent or magkakaiba. For example, pwede dyan yung sabihin na natin na gusto nating malaman yung scores ng ABM at saka UM sa Practical Research 1. So, gagamit po kayo ng independent samples t-test. Pero paano po kung gusto nating malaman or gusto nyong yung tao laban sa sarili na kind of t-test? Gagamit tayo ng paired t-test or paired sample t-test. Dito, ang kalaban natin or at least criteria na ginagamit natin dito ay yung time. Kasi gagamitan natin siya ng pre-test at post-test. Ibig sabihin, magbibigay kayo ng questionnaire bago mangyari yung gusto nyong ipagawa sa kanila and after nilang gawin yon. So, doon pa lang, ang ginagamit natin ay oras para malaman natin kung naging effective nga ba yung intervention na inilagay natin doon. Gagamit tayo doon ng paired sample t-test, tao laban sa sarili na t-test kind of thing. Ngayon, si independent, meron din siyang another na dalawang anak. Meron tayong equal at saka unequal. Sinabi natin na kailangan nating malaman kung equal ba or unequal yung gagamitin natin. Kasi kung hindi natin at nagsettle lang tayo sa equal, tapos yung variance na meron tayo sa data na yon ay hindi magkaiba, merong unequal na nangyayari, pwedeng invalid yung makuha nating p-value or yung result ng t-test. So, para doon, kailangan mapag-separate sila. May equal variances t-test at unequal t-test na pang-independent samples. Sa ANOVA, meron tayong dalawa. Hindi po ba? One way at saka yung two way. Sa one way, sinabi natin na gusto nating malaman yon, ANOVA, which means analysis of variance. So, pwede siyang gamitin for two or more groups. Two or more ha, dalawa o marami pa. So, pwede na rin gamitin, kapag dalawa lang ang grupo nyo, pwedeng gamitin si t-test, pwedeng gamitin si ANOVA. Pero, mas ginagamit si t-test kung dalawa lang. Ngayon, kapag tatlo o higit pa, or at least dalawa o higit pa, pwede natin gamitin si ANOVA, lalo na kung ang variable natin ay isa lang. For example, gusto nating paglabanin si UMS, GAS, ABM, ICT. Pagdating sa performance nila sa oral communication lang, isang variable lang meron tayo. So one way 'yon. Paano po pag dalawa o marami pa yung variables? Papasok na si two way.
So example again, UMS, GAS, ICT, ABM, gusto nyo silang paglabanin hindi lang sa PR1 scores, kundi sa oral communication. So doon pa lang may dalawa na tayong variables. Pwede pa natin yung dagdagan kung isa kang sadistang tao. Okay? So pwede natin gamitan ng two-way yan. And that's it, folks. Yan na po ang kadalasang ginagamit natin para pang-analyze ng inyong data. So, I am hoping na sana medyo nakuha niya yung pinaka-gist ng bawat statistical tools. Medyo nalaman nyo kung ano yung pinagkaiba nila sa isa't isa at kung maaring paano siya nag-work. Para kapag tinanong kayo ng mga panelists ninyo kung paano nag-work si standard deviation, alam nyo na in layman's term. Okay, hindi naman mahalaga na kailangan malaman nyo yung pure definition ng bawat tools na yun. Because it doesn't matter. What matters is kung paano mo siya naintindihan. And that is how mathematics works. Ganun po mag-work ang SIP na yan. Kailangan nyo po munang malaman kung paano sila nag-work. Kasi kung gagamitin natin yung mga statistical tools na to, kung hindi natin alam sila kung paano sila nag-work, kung kailan natin siya ginagamit, parang mahihirapan tayong i-justify yung results na makukuha natin dito. Kaya kinakailangan malalaman muna natin kung paano sila dinedescribe ng mga researchers. And that's why we have this video. So, that's it. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin. At least, medyo naman, I do think naman na marami po kayong natutunan sa akin. And I am hoping that on the another videos, makapanood po tayo dahil sa susunod na video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng tinatawag nating analysis toolpack sa Microsoft Excel. So, para lang to sa mga gumagamit ng Microsoft Excel. Pero pwede ka rin namang ano tawag dito? Mag-download ng crack. Kung gusto magka-virus yung computer mo. Okay, pero kung ayaw mo, well, wala kasi tayong analysis toolpack sa Google Sheets. Okay, so maybe you can skip that video and punta na agad kayo sa susunod na video, which is about Cronbach's Alpha. So, yun lang po guys. And kita-kits na lang po tayo sa susunod na video mga Lodi. Bye everybody!